3 taon akong nagpakasakit sa hirap. Pero sa mismong anibersaryo namin, itinapon ako ng asawa ko na parang basahan. Habang basang-basa ako sa ulan, hawak ng traidor kong asawa ang kanyang buntis na kabit sa loob ng aming mansyon. Umalis ka na, Rina. Walang kwenta ang tulad mo mahirap. Sigaw niya habang pinupunat ang aking dignidad. Ngunit natigilan ang lahat nang lumabas ang pinakamayamang bilyonaryo sa bansa at idineklara na ako ang kanyang tanging tagapagmana. Tapos na ang Vina na nagmamakaawa. Handa na akong gibain ang buong empire ng mga Monteverde. Ano ang gagawin mo kapag ang babaeng pinalayas mo sa dilim ay bumalik upang kunin ang lahat ng meron ka? Nung gabi na pinalayas ako sa Monteverde Mansion, nang walang kahit ano roon ko, na-realize na ang 3 taon ng buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Isang malamig na pakiramdam ang agad na dumaloy sa aking mga ugat. Pakiramdam ko ay naglaho ang lahat ng hangin sa aking dibdib habang nakatitig ako sa lalaking pinaglaanan ko ng 3 taon ng aking buhay. Ang kutsara na hawak ko ay dahan-dahang nahulog sa ibabaw ng porcelain plate, lumika ng isang matalas na tunog na yumanig sa katahimikan ng buong dining room. Nakatayo sa harap ko si Gavin, ang aking asawa. Ngunit hindi siya nag-iisa. Hawak niya ang kamay ni Celine Ramos, ang pambansang socialite na madalas kong makita sa mga glossy magazine. Ang mga kamay nilang magkahawak ay tila isang matalim na kutsil o napaulit-paulit na sumasaksak sa aking puso. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakahain ang mga paboritong pagkain ni Gavin na itinaguyod ko ng 5 oras sa kusina. Kasiyahan sana namin ngayon, 4th anibersaryo ng aming kasal. Nagluto ako, nag-ayos ng bahay, at naghintay ng buong araw para lamang sa ganitong uri ng pambabastos. Anong ibig sabihin nito, Gavin? Ang boses ko ay halos isang bulong na lamang pilit na lumalabas mula sa aking nanunuyot na lalamunan. Hindi man lang kumurap si Gavin. Ang kanyang mga mata na dating puno ng karaniwang warmth noong bago kami ikasal ay malamig pa sa yelo. Rina, let us stop this nonsense. Nag-aksaya ka lang ng oras sa pagluluto ng lahat ng ito. Celine and I are together now. Sa gilid ng hapagkainan, nakaupo ang aking biyana na si Doña Victoria. May hawak siyang wine glass at may mapanghusgang ngiiti sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa akin na para bang ako ay isang maruming basahan na naipit sa ilalim ng kanyang sapatos. Tingnan mo nga ang sarili mo, Rina, panimula ni Doña Victoria sa kanyang malamig at condescending na boses. 3 taon ka nang nakatira sa pamamahay na ito, pero mukha ka pa ring katulto na galing sa probinsya. Walang kaibahan sa mga naglilinis ng aming hardin. Look at Celine. She is the heiress of Ramos Holdings. Siya ang nararapat na tumayo sa tabi ng anak ko, hindi ang isang tulad mong walang malino na pinagmulan. Ang bawat salita ng aking biyenan ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. 3 taon. 3 taon akong nagpakumbaba. Isinuko ko ang aking sariling mga pangarap, isinantabi ko ang aking totoong pagkatao, at namuhay ako bilang isang simpleng babae dahil naniwala ako na ang pag-ibig ni Gavin ay hindi nakatali sa yaman o katayuan sa lipunan. Ako mismo ang nagsplansa ng mga barong niya, ako ang nag-alaga sa kanya tuwing may sakit siya, at ako ang nagtiis sa lahat ng panlalait ng kanyang pamilya nang walang kahit isang reklamo. At ito ang naging kapalit ng lahat ng iyon. Lumapit si Gavin sa mesa at may inilagay na kapal na mga papel sa tapat ko. Sa ibabaw ng mga dokumento ay may isang kulay bughaw na tseke. That is a deed of separation and divorce agreement, malamig na pahayag ni Gavin. And that check is worth 500,000 pesos. Tanggapin mo na yan bilang tulong ko sa iyo. Si Celine ay buntis, at kailangan ng Monteverde Corporation ang investment ng pamilya niya para sa aming bagong expansion. We are filing for an annulment based on irreconcilable differences. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Buntis. Ang salitang yon ay parang isang malakas na hampas na nagpalabas ng pait sa aking bibig. Ipinagpalit niya ako hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil naipagkaloob na ng ibang babae ang bagay na matagal na niyang hinihingi. Kinagat ko ang loob ng aking labi ng napakahigpit, hanggang sa malasahan ko ang lasa ng dugo. Ayokong umiyak sa harap nila.
Ayokong makita nilang lumuluhod ako o nagmamakaawa. Ang natitirang dignidad sa aking pagkatao, ang tanging bagay na hawak ko sa mga sandaling ito, at hinding-hindi ko yon ibibigay sa kanila. Sumandal si Celine sa balikat ni Gavin, may kasamang nakakairitang iti sa kanya mga labi habang nakatitig sa akin. I hope you understand, Rina. Business and status matter in our world. Hindi ka nababagay dito. Maawa ka naman kay Gavin. Huwag mo na siyang pabigatin pa. Pumirma ka na, Rina. Utos ni Doña Victoria habang itinutulak ang isang ballpen sa tapat ko. Huwag ka nang magdrama dyan. Nakaabang na ang security sa labas para ilabas ang nag-iisang luggage mo. Ayaw naming mag-iwan ka ng kahit anong dumi sa bahay na ito. Ang pressure sa loob ng silid ay napakabigat. Ang bawat segundo ay parang isang parusa. Ang pagnanais kong makawala sa impyerong ito ay mas matindi kaysa sa takot ko sa hinaharap. Sa gitna ng matinding sakit at pagkahilo, kinuha ko ang ballpen. Ang aking mga daliri ay nanginginig, ngunit ang aking paningin ay nakatutok sa linya kung saan dapat ilagay ang aking pirma. Hindi ko na binasa ang napakaraming pahina ng legal jargon. Hindi ko na pinansin ang mga nakagagagong probisyon na lihim na inihanda ng pamilya Monteverde upang tiyakin na wala akong makuha kahit isang sentimo mula sa alinmang conjugal asset. Ang tanging gusto ko lamang sa mga sandaling iyon ay ang makalabas sa pintuan ng bahay na ito. Inilagay ko ang aking pirma sa huling pahina, Rina Valdez. Pagkatapos kong pumirma, kinuha ko ang check na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Tinitigan ko si Gavin ng diretso sa kanyang mga mata. Walang luhang pumutok sa aking mga mata, kundi isang malamig na apoy ng galit at pagkamuhi. Dahan-dahan sa harap, nilang tatlo pinunit ko ang check sa dalawa. Pagkatapos ay pinunit ko ulit ito hanggang sa maging maliliit na piraso. At dahan-dahan kong itinapon ang mga piraso ng papel sa ibabaw ng mainit na pagkain na iniluto ko para sa aming anibersaryo. Nalaglag ang panga ni Doña Victoria. Si Gavin naman ay napaatras halatang nagulat sa aking ginawa. Hindi ko kailangan ng pera mo, Gavin. Malamig kong sinabi ang bawat salita ay may timbang ng bakal. Keep your money. You will need every single centavo of it soon. Isang mabilis na pagtawa ang lumabas sa bibig ni Gavin upang itago ang kanyang pagkagulat. Ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napakayabang mo pa rin kahit wala ka na mapupuntahan, Rina. Tingnan natin kung saan ka pupupukin ang kahirapan mo nang wala ang pangalang Monteverde. Hindi na ako sumagot. Tumayo ako ng tuwid. Hawak ang aking maliit at lumang suitcase na naglalaman lamang ng ilang peraso ng aking personal na damit. Tinalikuran ko sila at dahan-dahang naglakad palabas ng dining room patungo sa malaking pintuan ng Biatu. Sa bawat hakbang ko palayo, naramdaman ko ang pagkabasag ng aking lumang buhay. Ngunit kasabay nito ay ang paggising ng isang bagay na matagal kong pinatulog. Nang makalabas ako ng pinto, sumalubong sa akin ang malakas na buhos ng ulan sa BGC. Ang malamig na patak ng tubig ay humampas sa aking muka. Naisama ang mga luhang hindi ko pinayang lumabas sa harap ng aking mga kalaban. Ang malaking bakal na gate ng Monteverde Mansion ay naglock sa aking likuran nang may mabigat at pultak na tunog. Nakatayo ako sa gitna ng madilim at basang kalsa at mag-isa basang-basa at walang kahit ano. Ngunit dahan-dahan kong ipinasok ang aking nanginginig na kamay sa loob ng bulsa ng aking coat. Naramdaman ng aking mga daliri ang isang maliit, malamig na singsing na gawa. Sa purong ginto may nakaukit na crest ng isang agila at mga letrang V at D. Ito ang emblem ng pamilya Valdez. Ang lihim na itinago ko sa loob ng 3 taon habang nagpapakapobre ako sa tabi ni Gavin. Inilabas ko ang singsing at dahan-dahan itong isinuot sa aking hintuturo. Sa gitna ng dilim at buhos ng ulan, naging malinaw ang lahat sa akin. Tapos na ang panahon ng aking pagtitiis. Ang malamig na hangin ng BGC ngayong gabi ay tila may mga matatalim na karayo na sumusugat sa aking basang balat. Tanging ang tunog ng malakas na ulan na tumatama sa semento at ang ingay ng mga sasakyang mabilis na dumadaan ang naririnig ko habang naglalakad ako sa bangketa. Hila-hila ang aking maliit at lumang suitcase. Nanginginig ang buo kong katawan.
Ang aking mga kamay ay halos wala ng pakiramdam sa tindi ng lamig. Ilang beses kong subok na buksan ang screen ng aking telepo upang tumawag ng masasakyan, ngunit ang mga daliri ko ay napakatigas na at hindi na makatugon sa aking utak. Sa bawat hakbang na ginagawa ko palayo sa Monteverde Mansion, tila lumuluwag ang suffocating na tali na 3 taong sumasakal sa aking leeg. Ngunit kasabay niyon ay ang matinding sakit na dahan-dahang kumakalat sa aking dibdib, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Pumapasok ako sa ilalim ng shed ng isang maliit at murang motel sa gilid ng kalsada, malayo sa mga kumikislap na ilaw ng matataas na gusali sa BGC. Dito ko muna kailangan magtago ngayong gabi. Habang hinihila ko ang suitcase, paakyat sa mababang hagdan, isang matalas na tunog ng nasirang zipper ang umalingaw-ngaw. Ang lumang lalagyan ay biglang bumukas sa gitna at ang kakaunting nilalaman nito mga simpleng damit, isang maliit na notebook at ang isang luma at basang litrato ay nagkalat sa basang semento. Lumuhod ako sa malamig na sahig upang pulutin ang aking mga gamit. Isang lalaking naglalakad sa ilalim ng payong ang huminto sa tapat ko. Tinitigan niya ako ng may awa at mabilis na kumuha ng 200 piso mula sa kanyang bulsa. Inilalahad ito sa akin na para bang ako ay isang pulubi na nanghihingi ng limos. "Heto miss, bumili ka ng mainit na pagkain?" sabi ng lalaki. Tumingin ako sa kanya. Kahit basang-basa ang aking buhok at nanlalamig ang aking muka, itinaas ko ang aking ulo ng may buong paggalang. "Salamat po sa kabutihan ninyo. Ngunit maayos lang po ako." Malamig at magalang kong sagot habang tinatanggihan ang kanyang inaalok na pera. Dahan-dahan kong inipon ang aking mga basang damit. Isinarado ang sirang suitcase gamit ang aking mga kamay at tumayo ng straight ang likod. Kahit sa pinakamababang punto ng aking buhay, hindi ko hahayaan ng sinuman na tratuhin ako na parang isang taong nanghihingi ng awa. Nang makapasok ako sa maliit na kwarto ng motel, ang katahimikan ng silid ay tila sumasampal sa akin. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang tubig mula sa aking basang buhok ay patuloy na pumapatak sa lumang carpet, lumilikha ng madilim na marka sa sahig. Tila bumalik ang aking gunita 3 taon na ang nakalilipas sa loob ng malaking study room ng aming mansyon sa Forbes Park. Nakatayo noon ang aking ama na si Don Eduardo Valdez sa tapat ng malaking bintana, hawak ang kanyang paboritong cigar habang nakatitig sa akin ng may matinding pag-aalala. "Rina, anak, sigurado ka ba sa desisyon mo?" Tanong ng aking ama nung araw na yon. "Kakalimutan mo ang pangalang Valdez? Isusuko mo ang iyong posisyon bilang tanging tagapagmana ng ating pamilya para lamang sa isang lalaking tulad ni Gavin Monteverde? Hindi man lang niya alam kung sino ka talaga." Bumiti ako ng napaka-inosente noong araw na yon. Isang ngiti ng isang babaeng bulag sa pag-ibig. "Papa, gusto kong mahalin ako ni Gavin dahil sa kung sino ako bilang tao. Hindi dahil sa pera natin at hindi dahil sa kapangyarihan ng pamilya Valdez. Gusto kong subukan ng mamuhay ng simple sa tabi ng lalaking mahal ko." Hinawakan noon ni Papa ang aking mga balikat at bumuntong hininga. "Sige anak, ipaparamdam ko sa iyo ang kalayaan na hinihingi mo. Ngunit tandaan mo ito, kapag sinaktan ka ng pamilya, yan huwag mong kakalimutan kung kabilang ka sa anong dugo. Ang pinto ng bahay na ito at ang buong empire ng Valdez ay laging nakabukas para sa iyo." Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang paulit-ulit na pag-vibrate ng aking telepo o sa loob ng coat. Tinitigan ko ang screen. Lumabas doon ang pangalan na matagal kong iniiwas ang tawagan sa loob ng 3 taon. Papa. Napatigil ang aking pag-inga. Ang aking thumb ay lumutang sa ibabaw ng kulay berde na button. Hinihigpitan ko ang hawak sa telpon habang pilit kong nilalabanan ang baradong pakiramdam sa aking lalamunan. Ipinikit ko ang aking mga mata, kumuha ng isang malalim na hininga at pinunasan ang basa kong mukha gamit ang malinis na bahagi ng aking sleeves. Inislide ko ang screen upang sagutin ang tawag. "Rina, anak." Ang boses ni Don Eduardo ay agad na umalingaw-ngaw sa speaker. May halong matinding kaba at instinct ng isang ama ang kanyang boses. Biglang kumabang ng matindi ang dibdib ko.
Napanaginipan kita. Maayos ka lang ba dyan sa bahay ng mga Monteverde? Sa kauna-unahang pagkakataon mula nung lumabas ako sa impyernong. Yon, isang mainit at tahimik na luha ang tuluyang pumatak mula sa aking mata. Ngunit ang aking bose, na magsalita ako ay walang kahit anong pag-aalinlangan. Papa! Bulong ko matatag at malinaw. Tapos na po, gusto ko na pong umuwi. Nagkaroon ng mabilis at mabigat na katahimikan sa kabilang linya. Ang pamilyar na boses ng isang maalalahaning ama ay mabilis na napalitan ng malamig at napakapangyarihang boses ng CEO ng Valdez Group. Sino ang nanakit sa iyo, Rina? Tanong ni Don Eduardo, ang bawat pantig ay puno ng authority at nagbabagyang galit. I'm sending the security detail right now. Saan ka naroroon? Huwag na po muna ngayong gabi, Papa. Mabilis kong sagot. Ligtas po ako sa isang malapit na hotel. Kailangan ko lang ng 3 araw upang ayusin ang aking isip at ang natitirang mga gamit ko. Huminga ng malalim ang aking ama. All right, my princess. Magkita tayo paglipas ng 3 araw. Saan mo gustong kumain? Tumingin ako sa salamin sa loob ng silid. Ang babaeng nakikita ko roon ay wala nang natitirang kapusukan o kabataan. Ang mga mata niya ay malamig na matatalim at handa nang humarap sa totoong laban. Magkita tayo sa pinakamagandang restaurant sa BGC, Papa. Malamig kong sagot. Gusto kong kumain kasama ang aking ama at pagkatapos niyon, sisimulan na natin ang pagbawi sa lahat ng bagay na inakala nilang maaari nilang tapakan. Lumipas ang 3 araw. Sa loob ng isang eksklusibong fine dining restaurant sa gitna ng Bonifacio Global City, ang liwanag ng hapon ay malambot na pumapasok sa matataas na salaming bintana. Nakatira ako ngayon sa penthouse suite ng aming pamilya sa kalapit na gusali. Pagkatapos ng 3 araw na pahinga, ang babaeng nakaupo sa harap ng eleganteng hapagkainan ay hindi na ang maawain at martyr na asawa na pinalayas sa Monteverde Mansion. Nakasuot ako ng isang tailored cream-colored silk suit na gawa ng isang sikat na French designer. Ang aking buhok ay maayos na nakatali sa likod at sa aking hintuturo ay nakakabit ang gintong rings na may crest ng pamilya Valdez. Ang bawat kilos ko ay puno ng likas na kagandahan at kapangyarihan na matagal kong isinantabi para lamang maging isang simpleng bahay bata. Sa tapat ko ay nakaupo si Don Eduardo Valdez. Ang aking ama ay may hawak na baso ng mamahaling alak na katitig sa akin nang may buong pagmamalaki at pagmamahal. Maganda ang kulay ng iyong mukha ngayon, Rina. Maawain niyang sinabi habang dahan-dahang pinafold ang kanyang linen napkin. Yan ang aking anak, ang tunay na prinsesa ng pamilya Valdez. Numiti ako ng bahagya. Salamat, Papa. Pakiramdam ko ay ngayon lamang ako nakahinga ng maluwag pagkatapos ng 3 taon. Ngunit ang katahimikan ng aming masayang tanghalian ay mabilis na nabasag nang marinig ko ang isang pamilyar at nakakairitang boses mula sa entrance ng restaurant. I told you Gavin fully booked ang VIP section, sabi ng isang babae sa manipis at maarteng tono. Kailangan nating magpa-reserve ng maaga kapag gusto nating kumain dito. Lumingon ako ng bahagya. Pumapasok sa restaurant si Gavin Monteverde, nakasuot ng kanyang mamahaling suit, kasama si Celine Ramos, na nakakapit ng mahigpit sa kanyang braso. Kasama rin nila ang 2 pang socialite na kilala sa BGC. Habang ginagabayan sila ng restaurant manager, patungo sa isang vacant table, biglang huminto si Gavin. Ang kanyang mga mata ay tumama sa aming kinaroroonan. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Gavin. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa galit at pagtataka nang makita niya ako. Tinitigan niya ang aking mamahaling suot, ang malinis kong ayos, at ang matandang lalaki na nakaupo sa tapat ko, ang aking ama na nakatlikod sa pwesto nila, kaya hindi nila agad nakilala ang mukha nito. Isang mapanghusga at galit na niiti ang lumabas sa mga labi ni Gavin. Mabilis siyang naglakad patungo sa aming mesa, hila-hila si Celine na may kasamang panlalamig sa mga mata. Rina? Ang boses ni Gavin ay puno ng matinding galit at pagkamuhi habang humihinto siya sa tabi ng aming mesa. Kaya pala napakadali para sa iyong pumirma sa divorce papers nung isang gabi? 3 araw pa lang ang nakalilipas mula nang lumabas ka sa bahay ko
Nakahanap ka na agad ng matandang magpupondo sa'yo. Tumingin si Celine sa akin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang boses ay puno ng pang-iinsulto na narinig ng ilang malalapit na bisita sa ibang mesa. Well, sabi ko na nga ba, Gavin? Ang mga babaeng galing sa wala mabilis makahanap ng paraan kapag kailangan ng pera. Hindi ka man lang nag-aksaya ng panahon, Rina. Nakakahiya ka. Tumingin si Gavin sa aking ama nang may buong kabastusan. Mister, hindi ko alam kung anong ipinagkakalat ng babaeng ito sa inyo, pero siya ang dating asawa ko na pinalayas ko dahil sa kawalan ng pakinabang. Divorcee siya at walang kahit anong ari-arian. Huwag kayong magpaloko sa mukha niya, mukhang kawawa, dahil pera ninyo lang ang habol niyan. Wala ni isang salita ang lumabas sa aking bibig. Hindi ako tumayo, hindi ako sumigaw, at hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Dahan-dahan kong inabot ang aking baso ng tubig at uminom ng kaunti bago ko tinitigan si Gavin ng may matinding awa at malamig na kapayapaan. Tapos ka na ba, Gavin? Tanong ko sa napakahinahong tono. Nagalit lalo si Gavin sa aking kawalan ng takot. Anong sinabi mo? Pinalalabas mo bang? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita ng ganyan sa harap ng talahanayan ko, bata? Ang boses ng aking ama ay umalingaw-angaw sa buong VIP section ng restaurant. Ang boses na iyon ay hindi malakas, ngunit puno ng napakatinding kapangyarihan at authority na agad na nagpatahimik sa buong paligid. Dahan-dahang ibinaba ni Don Eduardo ang kanyang baso. Dahan-dahan siyang humarap at tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang matangkad at magandang tindig kasama ang kanyang sikat na mukha na madalas lumabas sa mga business magazine at pambansang balita ay tuluyang naging malinaw sa ilaw ng restaurant. Mabilis na nagbago ang kulay ng mukha ng restaurant manager na nakatayo sa di kalayuan. Mabilis itong yumuko habang nangangatog ang mga tuhod. Don Eduardo Valdez, patawarin po ninyo kami, hindi namin alam na... Napatigil si Gavin sa gitna ng kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang kulay sa kanyang muka ay mabilis na nawala, pinalitan ng isang namumutlang puti na parabang nakakita siya ng isang multo. Don Eduardo Valdez. Bulong ni Gavin, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Si Celine naman ay napaatras ng isang hakbang. Ang kanyang mamahaling handbag ay halos mahulog sa kanyang mga kamay habang nakatitig sa lalaking nakatayo sa harap nila. Inilagay ni Don Eduardo ang kanyang kanang kamay sa aking balikat, isang protektado at buong pagmamalaking kilos. Tinitigan niya si Gavin mula ulo hanggang paa na parabang nakatingin siya sa isang maruming dumi sa kalsada. Anong pangalan mo uli, bata? Tanong ni Don Eduardo sa napakalalamig na boses. Gavin Monteverde po, CEO ng Monteverde Corporation. Nauutal na sagot ni Gavin, ang kanyang dating matigas na tayo ay tuluyan ng nasira. Isang matalas at nakatatakot na ngiti ang lumabas sa mga labi ng aking ama. Gavin Monteverde, ang anak ng huling si Victor Monteverde na matagal lang baon sa utang sa aking bangko. Inilapit ng aking ama ang kanyang mukha kay Gavin. At sa boses na narinig ng lahat ng tao sa VIP section, sinabi niya ang mga salitang nagpaguho sa mundo ng aking dating asawa. Tinawag mo lang ba ang aking nag-iisang anak na babae ang sole heiress? At susunod na, chairperson ng Valdez Group of Companies na isang babaeng nanghihingi ng pondo sa matanda? Ang buong restaurant ay lumubog sa isang napakabigat na katahimikan. Ang dalawang socialite na kasama ni Celine ay mabilis na napaatras nais na magtago dahil sa matinding kahihiyan. Nakatitig lamang si Gavin sa akin, ang kanyang mga labi ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang utak ay tila hindi kayang i-process ang katotohanan na ang babaeng itinuring nilang katulong sa loob ng 3 taon ay ang pinakamayamang heiress sa buong bansa. Itinaas ng aking ama ang kanyang kanang kamay kung saan nakakabit ang malaking gintong signet ring na may crest ng Valdez at itinuro ito sa mukha ni Gavin. At dahil sa kabastusan mo at ng iyong kasama sa aking anak, dagdag ni Don Eduardo sa boses na pormal at pinal, simula sa minutong ito,
Kinakansela ko ang lahat ng multi-million-dollar supply contracts ng Valdez Group sa Monteverde Corporation. All accountabilities are due immediately. Nanginig ang mga tuhod ni Gavin. Halos mawalan siya ng balanse sa gitna ng restaurant habang nakatitig sa akin ng may matinding pakiusap at takot. Ngunit ako, umayos lamang ako ng upo, kinuha ang aking baso ng kanilang kumpanya. Sa loob ng opisina ng CEO sa Monteverde Tower si Gavin ay tuloy-tuloy na naglalakad pabalik-balik habang pawisan ang kanyang noo. Ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Ang mga tawag mula sa mga bank manager, investors at suppliers ay sabay-sabay na pumapasok. Lahat ay nagtatanong kung totoo bang kinansela na ng Valdez Group ang aming mga pangunahing kontrata. Mabilis na pinindot ni Gavin ang kanyang telepon upang tawagan ang aking lumang numero. Ngunit sa tuwing gagawin niya ito, tanging ang automated na boses ng telecommunications company ang kanyang naririnig. The number you are calling is blocked. Isang malahas na mura ang lumabas sa bibig ni Gavin. Inihagis niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng leather sofa at mabilis na kinuha ang kanyang mga susi ng kotse upang umuwi sa kanilang mansyon. Nang makarating siya sa mansyon, nakaupo si Doña Victoria sa living room habang umiinom ng kanyang hapon at sa. Ang kanyang mukha ay relaxed at walang alalahanin. "Mom, mali tayo, sobrang mali tayo!" sigaw ni Gavin habang humahangos na pumasok sa silid. Kumunot ang no ni Doña Victoria at dahan-dahang ibinaba ang kanyang tasa. "Ano bang sinasabi mo, Gavin? Bakit ka sumisigaw? Nasaan ang kagandahang asal mo?" "Serena, Ma'am," sigaw uli ni Gavin, nanginginig ang kanyang mga kamay. "Serena, hindi siya mahirap, hindi siya galing sa probinsya. Siya ang nag-iisang anak ni Don Eduardo Valdez. Siya ang heiress ng Valdez Group of Companies." Ang kulay gintong tasa sa kamay ni Doña Victoria ay mabilis na nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa mamahaling marble floor at nabasag sa napakaraming piraso. Ang mainit na tsaa ay natapon sa kanyang silk dress, ngunit hindi man lang yon pinansin ng aking dating biyenan. Ang kanyang mukha ay mabilis na nawala ng kulay, naging kasing puti ng papel. Ano?" Bulong ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding gulat. "Nababaliw ka na ba, Gavin? Ang babaeng yon ay walang pera. 3 taon siyang naglinis ng bahay na ito. Paanong magiging heiress ang isang katulong?" "Nakita ko sila ni Don Eduardo sa BGC." Sigaw ni Gavin habang sinasabunutan ang kanyang sariling buhok. "At kinansela na ni Don Eduardo ang lahat ng supply contracts natin, Mom. Mawawalan tayo ng 55% ng ating revenue ngayong buwan. Bankrupt na ang kumpanya natin sa loob ng 30 araw kapag hindi bumalik si Rina." Bago pa man makasagot si Doña Victoria, mabilis na pumasok sa pintuan si Celine Ramos. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang maamong ngiti at paglalambing. Ang kanyang muka ay puno ng galit at takot habang nakatitig kay Gavin. "Gavin, totoo ba ang sinasabi ng papa ko?" Galit na tanong ni Celine. "Kumuha lang ng tawag ang papa ko mula sa board ng Ramos Holdings. Kung mawawala ang Valdez Group sa Monteverde Corp, kinakansela na rin ng pamilya ko ang aming merger. Ayaw ng papa ko na maikasal ako sa isang lalaking papunta sa pagkabangkarot." "Celine, magpaliwanag ako." Subok ni Gavin na lumapit, ngunit mabilis siyang itinulak ni Celine palayo. "Huwag mo akong hahawakan," sigaw ni Celine. "Inakala ko pa naman na matalino ka. Ipinagpalit mo ang tunay na heiress ng pinakamayamang pamilya para sa akin. At ngayon, idadamay mo pa ang pamilya ko sa pagbagsak mo." Tinalikuran ni Celine ang pamilya Monteverde nang walang alin. Langan iniwan si Gavin na nakatayo sa gitna ng silid habang si Doña Victoria ay dahan-dahang napaupo sa sofa tulala at hindi makapaniwala sa mabilis na pagguho ng kanilang mundo. Kinaumagahan, ganap na 8 ng umaga. Isang itim na luxury SUV ang huminto sa mismong tapat ng pangunahing pintuan ng Valdez Tower sa Makati. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, pinalabas ko ang aking kanang paa na nakasuot ng mabilis at mamahaling heels. Tumayo ako ng tuwid, nakasuot ng isang dark blue tailored blazer at pencil skirt. Ang aking buhok ay maayos na nakatali at ang aking mga mata ay puno ng matinding focus at authority.
Ang mga security detail at board members ng Valdez Group ay nakalinya sa malaking lobby upang salubungin ang aking pagdating. Welcome back, Executive Vice President Rina Valdez. Sabay-sabay na bati ng mga opisyal habang yumuyuko sa aking harapan. Tumango ako nang may ngiti at diretsyo akong naglakad patungo sa aking bagong corner office sa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang malaking glass window ay nagpapakita ng magandang tanawin ng buong lungsod ng Makati. Pumasok sa aking opisina ang aking ama na si Don Eduardo, kasama si Attorney Ramon, ang Chief Legal Counsel ng Valdez Group, na kilala bilang pinakamagaling na abogado sa bansa. Good morning, Ma'am Rina, bati ni Attorney Ramon habang inilalapag ang isang kapal na kulay brown na folder sa ibabaw ng aking glass desk. Sinimulan na namin ang kumpletong legal audit sa iyong kasal at sa mga dokumentong pinalagdaan sa iyo ng pamilya Monteverde 3 araw na ang nakalilipas. Umupo ako sa aking executive chair at tinitigan ang folder. Ano ang nahanap ninyo, attorney? Isang malamig na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Attorney Ramon. Ma'am Rina, inakala ni Doña Victoria Monteverde na napakatalino niya nang ihanda niya ang inyong marriage license 3 taon na ang nakalilipas. Upang tiyakin na wala kang makuha kahit anong pera mula sa kanila, pinalabas nila sa mga opisyal na papeles na wala kayong tunay na marriage license na nairehistro sa PSA. In maikling salita, illegal at void from the beginning ang inyong kasal ni Gavin. Napatigil ako. Ibig sabihin, hindi ako kailanman naging legal na asawa ni Gavin sa ilalim ng batas. Opo, ma'am. Tango ni Attorney Ramon. Ngunit hindi lang yon. Nahanap din namin na nung nakaraang taon, ginamit ni Donnie Victoria ang iyong peking pangalan at pinalabas na ikaw ang co-maker sa isang 20 milyong pisong loan mula sa isang kilalang lending firm. Pinalabas nila na ikaw ang magbabayad kapag hindi nakabayad ang Monteverde Corp. Naningkit ang aking mga mata. Ang galit na nararamdaman ko ay napalitan ng isang napakalalamig na determinasyon. Inakala ng pamilyang yon na maaari nila akong gamiting basahan at pagkatapos ay ipasa sa akin ang kanilang mga utang kapag tapos na sila sa akin. Sila ang gumawa ng sarili nilang bitag, Ma'am Rina. Dagdag ni Attorney Ramon. Hindi lamang natin sila kayang sirain sa negosyo. May sapat tayong ebidensya ng grand forgery, estafa at falsification of public documents upang ipakulong si Doña Victoria at si Gavin. Inabot ko ang aking panulat at tinitigan ang mga dokumento sa aking mesa. Ihanda mo ang lahat ng demanda, attorney. Malamig kong utos. Huwag kang mag-iiwan ng kahit isang legal loophole. Gusto kong makita kung paano lalaban ang pamilya Monteverde kapag ang mismong batas na ginamit nila laban sa akin ang siyang magpapakulong sa kanila. Sa loob ng aking malawak na opisina sa Valdez Tower, ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng gintong liwanag sa ibabaw ng aking mahogany desk. Sa harap ko ay nakalatag ang 10 kopya ng criminal complaints na inihanda ni Attorney Ramon at ng aming legal team. Estafa through falsification of commercial documents, identity fraud, at criminal conspiracy. Inabot ko ang aking gintong panulat. Sa bawat dokumento na nilagdaan ko, naramdaman ko ang pagkawala ng huling natitirang tinik sa aking dibdib. Ang bawat pirma ay hindi ginawa dahil sa bulag na galit o pagnanais na gumanti ng mababa. Ginawa ko ito upang itama ang lahat ng kamaliang ginawa nila sa aking dignidad at pangalan sa loob ng 3 taon. Naipasana natin ang lahat ng ebidensya sa Regional Trial Court at sa National Bureau of Investigation, Ma'am Rina. Pormal na ulat ni Attorney Ramon. Dahil sa matibay na ebidensya ng forgery sa ginawa nilang loan document gamit ang inyong pangalan, walang piyan, at ang ilang sa mga kasong ito para kay Doña Victoria. Tumango ako ng may kaunting ngiti. Salamat, attorney. Let the law take its full course. Ganap na ikasais ng gabi. Bumatak ang dilim sa buong lungsod ng Makati. Sumakay ako sa VIP elevator patungo sa basement parking ng Valdez Tower kasama ang 2 kong matatangkad na security detail. Nang bumukas ang pinto ng elevator at maglakad kami patungo sa aking itim na SUV, isang lalaki ang biglang lumabas mula sa likod ng isang malaking konkretong poste. Rina? Rina, please, mag-gustap tayo. Mabilis na humarang ang 2 kong security guard sa harap ko, itinutulak palayo ang lalaki.
Tinitigan ko ang taong nakatayo sa harap ko. Si Gavin. Ang kanyang mamahaling suit ay gulo-gulo, ang kanyang buhok ay hindi ayos, at ang kanyang mga mata ay mamula-mula sa puyat at matinding takot. Wala na ang dating mayabang na CEO na pinalayas ako sa kanyang mansyon. Ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isang desperadong lalaki na nalulunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Rina, pakiusap, 5 minuto lang. Sigaw ni Gavin habang pilit na kumakawala sa hawak ng aking mga security guard. Pakiusap, pakinggan mo ako. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay upang hudyatan ng aking mga guards na huminto. Tumingin ako kay Gavin nang may malamig at walang pakialam na paningin. Ibigay ninyo sa kanya ang 2 minuto, pinal kong sinabi. Nang makalapit si Gavin ng kaunti, mabilis siyang sumubok na hawakan ang aking mga kamay. Ngunit agad akong dumaan sa gilid upang iwasan siya. Rina, patawarin mo ako! Nanginginig na boses ni Gavin. Ang mga luha ay nagsisimulang lumabas sa kanyang mga mata. Hindi ko alam na ginawa iyon ni Mommy. Hindi ko alam na pinalabas niyang co-maker ka sa loan at pinalabas niyang void ang kasal natin. Sinunod ko lang ang lahat ng sinabi ni Mommy dahil akala ko yun ang makakatulong sa kumpanya. Tinitigan ko siya ng may matinding diring nararamdaman. Gavin, 3, mumpung taong gulang ka na. Ang isang lalaking isinisi sa kanyang sariling ina ang kanyang kataksilan, kabastusan, at kawalan ng integridad ay hindi karapat-dapat tawaging lalaki. Nalito lang ako, Rina. Lumuhod si Gavin sa malamig at maruming semento ng parking lot. Hawak ang kanyang sariling mga kamay habang nakatingin sa akin ng may pagmamakaawa. Mahal kita na, realize ko ngayong wala ka na ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Iniwan na ako ni Celine. Ang pamilya niya ay winakasan na rin ang aming kasunduan. Ikaw lang ang kailangan ko, Rina. Please, bawiin mo ang kaso at ang cancellation ng kontrata. Bumalik ka na sa akin. Magsimula tayo uli. Isang maikling pagtawa ang lumabas sa aking mga labi, isang pagtawa ng isang babaeng tuluyan ng malaya sa kanyang nakaraan. Mahal mo ako, Gavin? Malamig kong tanong habang nakatitig sa kanya mula sa aking kinatatayuan. O mahal mo ang pera ng pamilya Valdez na kailangan mo para iligtas ang kumpanya mo mula sa pagkabangkarot nung pinalayas mo ako sa gitna ng ulan kasama si Celine? Nasaan ang sinasabi mong pag-ibig mo? Mali ako, naging bulag ako, iyak ni Gavin habang subok na hawakan ang laylayan ng aking coat. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Rina, gagawin ko ang lahat. Huli na ang lahat, Gavin. Dahan-dahan kong sinabi ang bawat salita ay may matinding timbang. I spent 3 years learning how to love you, but it only took me 3 days to remember how to love myself. Hindi ko na kailanman ibababa ang sarili ko para sa isang lalaking tulad mo. Tinalikuran ko siya at mabilis akong pumasok sa loob ng aking SUV. Rina, wag mo akong iwan. Sigaw ni Gavin habang kinakalampag niya ang salamin ng aking sasakyan. Ngunit ang aking driver ay mabilis na nag-accelerate, iniiwan si Gavin na nakaluhod sa basang semento ng parking lot, umiiyak sa gitna ng usok ng mga sasakyan. Sa gabi ring iyon sa loob ng Monteverde Mansion, upang itago ang lumalalang krisis sa pampublikong paningin, nag-organisa si Doña Victoria ng isang eksklusibong hapon na hapunan para sa ilang natitirang board members at malalapit na kaibigan sa mataas na lipunan. Pilit niyang ipinamumuka na maayos ang lahat at ang balita tungkol sa Valdez Group ay isang malaking maling pagkakaintindihan lamang. Habang nakatayo si Doña Victoria sa gitna ng kanyang grand living room, hawak ang isang crystal glass at nakangiti sa kanyang mga bisita, ang malaking pintuan ng mansyon ay mabilis na nabuksan. 4 na ahente ng National Bureau of Investigation kasama ang 2 pang court sheriffs na nakasuit ang pumasok nang walang pahintulot sa loob ng silid. Napatigil ang lahat ng bisita. Ang mga usapan ay mabilis na napalitan ng matinding katahimikan. Anong kabastusan ito? Galit na sigaw ni Doña Victoria, itinataas ang kanyang chin, habang naglalakad patungo sa mga ahente. Hindi ninyo alam kung kaninong bahay ang pinasok ninyo. I am Doña Victoria Monteverde. Palalabasin ko kayo sa serbisyo. Ang pambansang ahente na nasa harapan ay hindi man lang natagag sa kanyang pagtatangka.
Kumuha ito ng isang opisyal na dokumento na may tatak ng Regional Trial Court at iniharap ito sa mukha ni Doña Victoria. Doña Victoria Monteverde and Gavin Monteverde. Pormal at malakas na pahayag ng ahente na narinig ng lahat ng kanyang mga bisitang aristokrata. We are serving an official warrant of arrest and subpoena for grand estafa, falsification of public and commercial documents, and loan fraud filed by the Valdez Group of Companies. Nalaglag ang crystal glass mula sa kamay ni Doña Victoria. Bago pa man siya makapagsalita, ang mga ahente ay mabilis na lumapit at inilagay ang mga bakal na handcuffs sa kanyang dalawang pulso. Ang mga bisita ay mabilis na napaatras, ang ilan ay kumuha ng kanilang mga telepono upang kunan ng litrato ang kahihiyang nangyayari. Si Doña Victoria ay nagsimulang sumigaw at magwala habang hinihila siya palabas ng kanyang sariling mansyon sa harap ng buong mataas na lipunan na matagal niyang pinagmayabangan. Ang kasabihan na ang masamang punla ay nagbubunga ng pait ay naging totoong-totoo para sa pamilya Monteverde sa loob lamang ng 48 oras. Pagkatapos ng pag-aresto kay Doña Victoria, sa loob ng Monteverde Tower, ang dating maayos at tahimik na mga opisina ay napalitan ng matinding gulo. Ang stock price ng kumpanya ay bumagsak ng 70% sa loob ng isang araw. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa matriarch ng pamilya at ang opisyal na pagputol ng kontrata ng Valdez Group ay mabilis na nagpaalis sa lahat ng kanilang natitirang mga mamumuhunan. Sa loob ng boardroom ng Monteverde Corp, ang mga board members ay nagkakagulo. Ang bawat isa ay sumisigaw, nag-aaway at itinuturo ang kanilang mga daliri kay Gavin na nakatutok lamang ang tingin sa ibabaw ng mesa, malalim ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ikinasal ka sa heiress ng pinakamayamang pamilya sa bansa at pinalayas mo siya para sa isang babaeng winakasan din ang kasunduan sa iyo. Sigaw ng pinakamatandang board member habang ibinabagsak ang kanyang mga kamay sa mesa. Inilagay ka namin bilang CEO dahil akala namin ay may kakayahan ka. Ngunit winakasan mo ang kumpanyang itinaguyod ng iyong ama sa loob ng 3 taon. Pakiusap. Bigyan ninyo ako ng oras para kausapin si Rina. Pilit na pakiusap ni Gavin sa boses na wala ng lakas. Wala ka ng oras, Gavin? Putol ng isa pang board member. Ngayong umaga, formal na kaming naghen ng vote of no confidence laban sa iyo. You are stripped of your position as CEO. Tanggapin mo ang iyong pagkakatanggal at umalis ka na sa gusaling ito. Habang mangyayari ang gulo sa opisina ni Gavin, nakatayo ako sa malaking stage ng Grand Ballroom sa Shangri-La Hotel sa BGC, sa harap ng napakaraming mamamahayag mula sa iba't ibang pambansang pahayagan at television networks. Nakasuot ako ng isang eleganteng white blazer dress, nakatayo sa tabi ng aking ama at ni Attorney Ramon. Ang mga camera ay hindi tumitigil sa pag-flash, habang hinaharap ko ang press bilang opisyal na Executive Vice President ng Valdez Group. Good morning, everyone! Simula ko sa isang kalmado malinaw at napakapangyarihang boses. Today, Valdez Group of Companies is formally announcing the reallocation of our 500 million peso supply chain contract. Effective immediately, all business operations previously handled by Monteverde Corporation have been transferred to Santos Global Logistics. Ang mga bulungan sa gitna ng mga mamamahayag ay mabilis na umalingaw-ngaw. Isang reporter ang mabilis na nagtaas ng kamay. Ma'am Rina, totoo po ba ang balita na ang desisyong ito ay may kaugnayan sa inyong kamakailang divorce at sa kasong kriminal na inihain niya laban kay Doña Victoria at Gavin Monteverde? Tinitigan ko ang camera ng diretsyo. Alam kong pinapanood ito ng buong bansa, kabilang na si Gavin at ang mga tao sa mataas na lipunan. Valdez Group strictly adheres to the highest standards of integrity, transparency, and legality, sagot ko nang may malambot, ngunit matigas na tono. We do not do business with individuals or corporations that engage in forgery, fraud, and systemic deception. Ang mga personal na bagay ay tapos na. Ngunit ang hustisya para sa batas ay magpapatuloy. Ang aking pahayag ay naging huling pako sa kabaong ng Monteverde Corporation. Sa parehong oras sa loob ng detention center ng Pasig City Police Headquarters, nakatira si Doña Victoria sa isang maliit, madilim at mainit na kulungan.
Ang kanyang mamahaling designer blouse ay kumubra na ng dumi at ang kanyang maayos na buhok ay magulo na. Nakaupo siya sa isang matigas na kahoy na upuan nakatitig sa kanyang legal counsel na katatapos lang magbigay ng balita. Anong ibig mong sabihin na denied ang bael? Galit at nanginginig na sigaw ni Doña Victoria habang hinahawakan ang bakal na rehas. I am Doña Victoria Monteverde. Hindi ako pwedeng magtagal sa maruming lugar na ito. Bayaran mo ang wes, gamitin mo ang lahat ng pera natin. Yumuko ang kanyang abogado na may matinding kaawaan at kahihiyan. Mrs. Monteverde, freeze na po ang lahat ng bank accounts ninyo at ng Monteverde Corp dahil sa kasong bank fraud. Wala na tayong makuha kahit isang piso para sa piyansa. At dahil sa tindi ng mga ebiden yang iniharap ng Valdez Group, itinuturing kayong flight risk ng korte. Napahawak si Doña Victoria sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat habang bumabagsak siya sa malamig na sahig ng kulungan. Ang babaeng dating nagmamataas at tumawag sa akin na katulong ay naroon na yon humihingi ng awa sa mga gwardiya na dating tinitingnan niya ng mababa. Ganap na ika-6 ng gabi. Naglakad si Gavin patungo sa pintuan ng Monteverde Mansion sa Forbes Park. Ang kanyang sasakyan ay nariposes na ng bangko noong hapon, kaya pilit siyang naglakad mula sa main gate ng subdivision. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng malaking bakal na gate, napahinto siya. May 2 court sheriffs na nakatayo sa tapat ng pinto kasama ang ilang pulis. May itinatakip silang malaking kulay dilaw na tape sa buong pintuan ng mansyon kasama ang isang opisyal na legal notice mula sa RTC. Notice of Foreclosure and Seizure of Property. Ang buong mansyon, ang mga mamahaling muebles sa loob at ang lahat ng natitirang ari-ariya ng pamilya Monteverde ay pormal ng kinumpiska ng bangko at ng korte upang bayaran ang kanilang mga utang at ang mga kasong pinararatang sa kanila. Nalaglag ang bag na hawak ni Gavin sa kalsada. Napaupo siya sa semento sa tapat ng kanyang dating tahanan. Tumingin siya sa malaking balkona kung saan madalas siyang umihi ng kape noong mga araw na pumapasok pa ako sa kusina upang ipaganda siya ng almusal. Naalala niya ang araw na pinalayas niya ako ng walang kahit ano ang araw na itinapon niya ang aking pagmamahal na parang walang kwentang basahan. At ngayon siya na ang nakatayo sa labas, walang bahay na uwiyang muli, walang perang natitira sa kanyang bulsa at walang taong nagmamahal sa kanya sa buong mundo. Gabi ng Linggo. Sa malawak at tahimik na hardin ng mansyon ng mga Valdez sa Forbes Park, ang malamig na hangin ng gabi ay nagdadala ng amoy ng sariwang sampagwita. Nakatira ako muli sa aking pamilyar na tahanan. Sa gitna ng luntiang damuhan, nakaupo ako sa isang wrought iron garden table habang umiinom ng mainit na chamomile tea mula sa isang napakagandang porcelain cup. Ang katahimikan ng paligid ay nagbibigay ng matinding kapayapaan sa aking isip, isang kapayapaan na 3 taon kong hindi naramdaman sa loob ng maingay at suffocating na bahay ng mga Monteverde. Lumapit ang aking ama na si Don Eduardo, nakasuot ng kanyang pambahay na cardigan, at umupo sa tapat ko. May hawak siyang maliit na libro, ngunit inilapag din ito agad upang tignan ako ng may matinding pagmamahal. Kamusta ang iyong pakiramdam, Rina? Maawain niyang tanong. Ngumiti ako at dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa. Napakaganda po ng tulog ko nitong mga nakaraang gabi, Papa. Para bang may malaking mabigat na bato na tinanggal sa aking dibdib? Bumuntong hininga si Don Eduardo at hinawakan ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting pakiramdam ng pagkonsensya. Patawarin mo ako, anak. Bulong ni Papa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Patawarin mo ako kung pinahintulutan kitang umalis 3 taon na ang nakalilipas. Kung mas naging mahigpit lang ako bilang ama, hindi ka sana nasakta ng ganoon ng pamilyang yon. Hindi ka sana pinalayas sa gitna ng ulan na parang walang kwentang tao. Umiling ako ng mabilis at higpitan ko ang hawak sa mga kamay ng aking ama. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Papa, mahinahon kong sagot. Ang 3 taong yon ay hindi aksidente sa aking buhay. Kailangan ko iyong pagdaanan upang matutunan ko kung paano tumayo sa aking sariling mga paa.
Kung hindi ko naranasan ang panlalamig ni Gavin at ang panlalait ni Doña Victoria, hindi ko malalaman kung gaano katindi ang aking sariling lakas at dignidad. Tinitigan ako ng aking ama nang may matinding pagmamalaki. Napakagaling mo, my princess. Ang iyong ina sa langit ay tiyak na napakasaya habang pinapanood ka ngayon. Napanatili mo ang iyong kagandahang asal at integridad sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa sa iyo. Huminga ako ng malalim habang nakatitig sa mga bituin sa kalangitan. Sa loob ng 3 araw na iyon, marami ang nagtanong sa akin kung nakakaramdam ba ako ng matinding galit o pagnanais na gumanti ng talamak. Ngunit habang nakaupo ako sa tabi ng aking ama, narealize ko na ang galit ay parang isang mabigat na bagahe na ikaw mismo ang nagpapadala. Hindi ako naghihiganti dahil sa galit, Papa. Paliwanag ko sa aking ama. I am demanding justice through the law because it is the right thing to do. I have already forgiven them in my heart to free myself from their poison. But forgiveness does not mean letting them escape the consequences of their illegal actions. Tumango si Don Eduardo nang may malalim na pagsang-ayon. Wise words, my daughter. Justice is not revenge. It is accountability. Habang masaya kaming nag-uusap ng aking ama, ang magandang katahimikan ng hardin ay biglang nabasag ng mabilis na maglakad patungo sa amin ang head ng aming security detail. Yumuko ang head security ng may paggalang. Don Eduardo, Ma'am Rina, ipagpaumanhin po ninyo ang pag-istorb, boss sa ganitong oras ng gabi. Ngunit may tao po sa labas ng main gate na ayaw umalis, kumunot ang aking mga kilay. Sino yon? Si Doña Victoria Monteverde po, sagot ng head security. Nakalabas po siya ng detention center kaninang hapon dahil sa isang temporary emergency medical bail para sa kanyang napakataas na blood pressure. Nakaluhod po siya ngayon sa labas ng ating bakal na gate umiiyak at nagmamakaawang makipag-usap sa inyo. Napatigil ang aking ama at mabilis na nagbago ang kanyang mukha patungo sa isang malamig na ekspresyon. Tumingin ako sa pinto ng aming mansyon. Ang babaeng dating nagpalayas sa akin nang walang awa ay naroon ngayon sa labas ng aking gate, nakaluhod sa semento sa gitna ng dilim. Isinabit ko ang isang kulay cream na cashmere shawl sa aking mga balikat habang naglalakad ako palabas ng mansyon patungo sa malaking bakal na gate ng aming compound. Sa tabi ko ay naglalakad ang aking ama tahimik at nagbibigay sa akin ng buong kalayaan na harapin ang taong dati nagpahirap sa akin. Ang dalawa naming matatangkad na security detail ay maunang naglakad upang buksan ang maliit na side door ng gate. Ngunit pinigilan ko sila sa pamamagitan ng isang mahinang kumpas ng aking kamay. Huwag ninyong bubuksan ang gate. Utos ko sa mga gwardiya. Manatili kayo rito. Sa kabilang panig ng matataas na bakal na rehas na katayo, o mas tamang sabihing, nakaluhod si Doña Victoria Monteverde. Wala na ang dating magara at mataas na kababaihan na nakita ko sa dining room ng Monteverde Mansion 3 araw na ang nakalilipas. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mamahaling damit ay may mga dumi ng kalsada, at ang kanyang mukha ay namumula at namamagang sa matinding pag-iyak. Nang makita niya akong naglalakad patungo sa gate, mabilis siyang gumapang ng kaunti at hinawakan ng napakahigpit ang mga bakal na rehas tulad ng isang presong humihingi ng tulong sa labas ng kanyang kulungan. Rina! Rina, ana! Sigaw ni Doña Victoria sa isang boses na puno ng desperadong pag-iyak. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali ako. Naging bulag ako sa pera at sa katayuan sa lipunan. Tumigil ako sa paglalakad, may 2 metro ang layo mula sa gate. Tinitigan ko siya ng dahan-dahan, ang aking mga kamay ay maayos na nakatupi sa harap ng aking shawl. Wala akong naramdamang galit, at wala rin akong naramdamang galak sa kanyang kinalalagyan. Ang nararamdaman ko lamang ay isang malamig at malinaw na katotohanan. Anak, ulit ko sa salitang ginamit niya, ang aking boses ay formal at walang kaanting emosyon. Doña Victoria, kailan mo ko itrinato na parang anak? Napatigil si Doña Victoria sa kanyang pag-iyak, nakatitig sa akin sa gitna ng mga bakal na rehas. Iprinato mo ba akong anak noong itinapon mo ang pagkain na ipinaghanda ko para sa anibersaryo namin ni Gavin? Patuloy ko sa mahinahong tono.
O nung pinalabas mo na void at illegal ang aming kasal 3 taon na ang nakalilipas upang tiyakin na wala akong makuha kahit isang sentimo kapag pinalayas ninyo ako ko? Nag-alala lang ako sa hinaharap ng pamilya natin, Rina. Pilit na katwiran ni Doña Victoria ang kanyang boses ay nanginginig. Iniisip ko lang ang kabutihan ng anak ko. Patawarin mo ako. Huwag mo kaming ipakulong ni Gavin. Mawawasak ang buhay ng anak ko pa. Iusap bawiin mo ang kaso. Isang malungkot na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. At nung pinalabas ninyo na ako ang co-maker sa 20 milyong pisong utang ninyo sa bangko, dagdag ko, pinalabas ninyo yon upang kapag bumagsak ang Monteverde Corp, ako ang makukulong sa halip na kayo. Yun ba ang pagtrato ng isang ibu-iba sa kanyang anak? Yumuko si Doña Victoria. Ang kanyang mga balikat ay umiikot sa matinding paghagulhol sa semento. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Rina. Gagawin ko ang lahat basta wag lang kaming ipakulong. Nang makita niyang hindi ako nagagalaw ng kanyang mga luha at mananatili akong matatag ang pambababa ng kanyang boses, ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na kapaitan. Ang kanyang totoong pagkatao, ang mapanghusga at maasim na babae, ay mabilis na lumabas mula sa likod ng kanyang peking pagmamakaawa. Inangat niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Napakasama ng puso mo, Rina, mayaman ka nga, pero napakawalang hiya mo. Hindi ka marunong magpatawad. Ginagamit mo ang pera ng Valdez para tapakan ang pamilya namin. Tinitigan ko siya nang may matinding awa sa aking mga mata. Ang pagpapatawad sa aking puso ay matagal ko nang ibinigay, Doña Victoria. Sagot ko nang may buong dignidad. Ngunit ang parusa para sa inyong mga illegal na gawain, forgery at pagnanakaw, ay hindi nakatali sa aking patawad. Yon ay nakatali sa batas ng ating bansa. Lumingon ako sa head security na nakatayo sa tabi ko. Tumawag ka sa Pasig Police Station at kay Attorney Ramon. Utos ko sa malinaw na boses. I-report ninyo na si Mrs. Victoria Monteverde ay lumalabag sa mga kondisyon ng kanyang temporary emergency medical bail sa pamamagitan ng paggawa ng gulo at pang-aabuso sa labas ng aming pribadong ari-arian. Request for an immediate revocation of her bail. Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria sa matinding takot. Ano, wagwag? Tinalikuran ko siya at naglakad ako pabalik patungo sa liwanag at init ng aming mansyon kasama ang aking ama. Sa aming likuran, ang mga tunog ng pagmamakaawa at galit na sigaw ni Doña Victoria ay dahan-dahang nawawala, habang ang malaking bakal na gate ay nananatiling sarado ng mahigpit sa pagitan ng aming dalawang mundo. Ang araw ng huling paglilitis sa Pasig Regional Trial Court ay dumating sa gitna ng isang maliwanag at maaliwalas na umaga. Sa loob ng malaking silid ng hukuman, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo ako sa tapat ng mesa ng prosecution, katabi ang aking ama at si Attorney Ramon. Nakasuot ako ng isang simpleng black tailored coat at pearl earrings. Ang aking tayo ay tuwid, ang aking mukha ay kalmado, at ang aking mga mata ay puno ng tahimik na kapayapaan. Sa kabilang padig ng silid, nakaupo si Gavin, katabi ng kanyang pampublikong abogado. Ang kanyang mamahaling suit ay mukhang maluwag na sa kanya dahil sa matinding pagbagsak ng kanyang timbang. Ang kanyang mga mata ay deeply sunken at walang kahit anong natitirang sigla. Sa tabi niya ay nakaupo si Doña Victoria, nakasuot ng kulay orange na damit ng preso, nakayuko ang ulo at hindi makatitingin ng diretsyo sa kanino man. Ang mga ebidensyang iniharap ni Attorney Ramon ay napakatibay at walang kapintasan. Ang mga forensic handwriting experts mula sa pambansang pulisya ay nagpatunay na ang aking pirma sa 20 milyong pisong loan document ay falsified ni Doña Victoria. Ang mga dokumento ng bangko at ang illegal na probisyon sa aming kasal ay naging malinaw na katibayan ng kanilang masamang balak mula pa noong unang araw. Umayos ng upo ang huwes sa kanyang mataas na upuan. Kinuha niya ang kanyang mga salamin at binasa ang opisyal na desisyon ng korte. Sa pamamagitan ng matibay na ebidensya, idineklara ng korte na gwardyado at guilty si Doña Victoria Monteverde sa kasong grand estafa at falsification of public documents. Hinatulan siya ng 8 taon hanggang 12 taong pagkabilanggo ng walang posibilidad ng piyansa.
kasama ang obligasyong bayaran ang lahat ng damages sa Valdez Group. Ang natitirang mga ari-ariya ng Monteverde Corp ay opisyal ding inatasan ng korte na i-liquidate upang bayaran ng kanilang mga utang sa bangko at sa aming pamilya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong silid nang tapusin ng Wes ang pagbasa sa hatol. Si Doña Victoria ay tuluyang nahimatay sa kanyang upuan at mabilis na inalalayan ng mga gwardiya ng presidyo habang si Gavin ay nakatitig lamang sa mesa tulala at hindi na nakakapagsalita. Nang matapos ang session, naglakad ako palabas ng courtroom patungo sa malawak na marble hallway ng gusalinang hukuman. Habang naglalakad ako kasama ang aking ama at si Attorney Ramon, isang mabilis na yabag na mga paa ang narinig ko sa aking likuran. Rina! Rina! Bago pa man makaharang ang aking mga security guard, mabilis na tumakbo si Gavin patungo sa akin. At sa harap ng napakaraming mamamahayag mga abogado at mga taong nakatayo sa hallway, biglang bumagsak si Gavin sa kanyang dalawang tuhod sa malamig na marble floor sa mismong tapat ng aking mga paa. Ang dating mayabang na CEO ng Monteverde Corp ay nakaluhod na yon sa semento, umiiyak ng napakalakas habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking coat. Rina, pakiusap! Iyak ni Gavin, ang kanyang boses ay ganap na basag sa matinding kahihiyan at desperasyon. Huwag mo kaming iwan ng ganito. I'll do anything. Magiging katuling mo ako sa Valdez Group. Willing akong magdusa sa kahit anong paraan basta patawarin mo lang ako at tanggapin mo ako uli. Ikaw lang ang natitirang pag-asa ko. Napaatras ako ng isang dahan-dahang hakbang, hindi pinapayagan ang kanyang mga kamay na dumikit sa aking damit. Tinitigan ko siya mula sa aking kinatatayuan. Wala akong naramdamang galit at wala rin akong naramdamang tagumpay sa kanyang pagluhod. Ang nararamdaman ko lamang ay isang malalim na panghihinayang para sa isang lalaking ipinagpalit ang kanyang sariling integridad para sa pansamantalang yaman. Tumayo ka dyan, Gavin! Malamig kong sinabi sa isang boses na malinaw at narinig ng lahat ng tao sa hallway. Rina, please! Pagmamakaawa uli ni Gavin, itinataas ang kanyang mga basang mata sa akin. Natutunan ko na ang leksyon ko. Ibibigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Just give me 3 years to prove that I can change for you. Tinitigan ko si Gavin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa gitna ng matahimik na hallway, idineklara ko ang mga salitang nagpalaya sa aking kaluluwa mula sa nakaraan. Gavin, itinuro sa akin ng 3 taong kasal natin ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Mahinahon, ngunit napakapangyarihan kong sinabi. Ang 3 taong yon ay hindi ginamit ng Diyos upang matutunan ko kung paano magpanatili ng isang lalaki sa aking tabi, kundi upang matutunan ko kung paano panatilihin ang aking sariling dignidad. Napatigil si Gavin sa pagmamakaawa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa marble floor habang nakatitig siya sa akin. Na-realize na wala na kahit isang maliit na bahagi ng aking puso ang maaari pa niyang maabot. Maging malaya ka na sa iyong mga pagkakamali, Gavin, dagdag ko. At maging malaya ka na rin sa akin. Tinalikuran ko si Gavin. Inilagay ng aking ama ang kanyang braso sa aking balikat habang sabay kami naglakad patungo sa malaking glass doors ng courthouse. Sa aming likuran ang mga hagulhol ni Gavin ay dahan-dahang napalitan ng tunog ng mga gwardiya na humihila sa kanya patayo habang si Doña Victoria ay dinadala na patungo sa sasakyan ng presidyo. Nang lumabas ako sa pintuan ng hukuman, ang maliwanag at mainit na sikat ng araw ng hapon ay humalik sa aking mukha. Huminga ako ng malalim ng sariwang, hangin ang hangin ng isang babaeng malaya buo at may hawak ng kanyang sariling kinabukasan. Lipas ang 6 na buwan. Sa loob ng Grand Auditorium ng BGC International Convention Center, ang liwanag ng mga ilaw ay nakatutok sa malaking stage kung saan ginaganap ang Philippine Business Leadership Summit. Nakatayo ako sa gitna ng podium, nakasuot ng isang immaculate white tailored suit. Sa harap ko ay nakaupo ang daan-daang mga kilalang business leaders, diplomats, at mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng Asia. Ang tunay na tagumpay ng isang negosyo at ng isang tao. Pahayag ko sa aking pambungad na talumpati sa malinaw at matatag na boses, ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian na maaari mong ipagmayabang
kundi sa integridad at katatagan na ipinapakita mo sa gitna ng pinakamatinding pagsubok. Ang malakas na palakpakan ng buong bulwagan ay umalingaw. Naunang tapusin ko ang aking talumpati. Tumango ako ng may ngiti at dahan-dahang lumakad patungo sa gilid ng stage kung saan nakatayo ang aking ama. Hawak ang kanyang paboritong cane at nakatitig sa akin ng may luhang nagniningning sa kanyang mga mata. Sa nakalipas na kalahating taon, ang aking buhay ay ganap ng nabago. Bilang co-chairperson at executive vice president ng Valdez Group, pinangunahan ko ang pinakamalaking sustainable development project ng pamilya sa BGC at Cebu. Ang pangalang Rina Valdez ay hindi nakilala bilang isang lihim na heiress, kundi bilang isa sa pinakamagaling at pinakarespetadong nakababatang business leaders sa bansa. Bago kami umalis ng convention center, nag-abot si Attorney Ramon ng isang maikling folder para sa akin. Updates on the Monteverde execution of judgment, Ma'am Rina, pormal niyang sinabi. Binuksan ko ang folder habang nakaupo sa loob ng aming sasakyan. Nagsisilbi na si Doña Victoria ng kanyang hatol sa Correctional Institution for Women. Ayon sa ulat, ang babaeng dating nagmamataas sa kanyang mga katulton ay naglilinis na ngayon ng mga pasilidad ng bilangguan bilang bahagi ng kanyang rehabilitasyon. Si Gavin naman pagkatapos may pagbili ang lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya upang bayaran ang mga natitirang utang, ay formal na nagtrabaho bilang isang simpleng logistics clerk sa isang bodega sa probinsya. Nakatira siya sa isang maliit na narentahang kwarto na namumuhay sa kakaunting sweldo at malayo sa marangyang buhay na dating ipinagmamayabang niya sa BGC. Si Celine Ramos naman ay mabilis na ipinakasal ng kanyang pamilya sa isang matandang negosyante sa abroad upang itago ang kahihiyan ng kanilang pamilya. Ang kanyang buhay ay nakatali na ngayon sa isang taong mahigpit na humahawak sa kanyang pananalapi. Dahan-dahan kong isinarado ang folder. Wala akong naramdamang kagalakan sa kanilang kinalalagyan. Narealize ko na, ang buhay ay may sariling paraan ng pagbabalik ng mga bagay sa tao. Ang bawat punla ng kabutihan o kasamaan na itinatanim natin ay babalik at babalik sa atin sa tamang panahon. Hindi ko kailangang dumihan ng sarili kong mga kamay upang maghigante. Ang mismong batas ng kalikasan ang gumawa iyan para sa akin. Gabi na nang makabalik kami ng aking ama sa pinakamataas na palapag ng Valdez Tower. Naglakad ako patungo sa malaking pribadong balcony ng aking corner office. Ang simoy ng hangin ng gabi ay malamig at masarap sa balat. Sa ibaba ko, ang mga ilaw ng buong lungsod ng Makati at BGC ay kumikislap na parang libu-libong bituin sa lupa. Inabutan ako ng aking ama ng isang baso ng sparkling water at tumayo sa tabi ko nakatitig din sa magandang tanawin ng lungsod. Tingnan mo ang buong lungsod na yan, Rina. Maawain at proud na sinabi ni Don Eduardo. Diyan mo itinapon ang iyong lakas at panahon noon sa paniniwalang kailangan mo ng pagmamahal ng ibang tao para maging buo. At diyan mo rin pinatunayan sa lahat na yon kung sino ka talaga. Tumingin ako sa aking ama at numiti ng buong puso. Hindi dahil pumatay ako ng kaaway, Papa. Mahinahon kong sagot. Kundi dahil hindi ko hinaya ang patayin nila ang sarili kong dignidad. Itinaas ko ang aking kanang kamay sa ilaw ng buwan. Ang gintong signet ring na may crest ng pamilya Valdez ay kumikislap sa aking hintuturo. Ang rings na ito ay hindi lamang simbolo ng yaman o kapangyarihan. Ito ay simbolo ng aking pagbabalik sa aking sariling tahanan at sa aking sariling pagkatao. 4 na taon na ang nakalilipas, naniwala ako na ang pag-ibig ay ang pagsuot ng maskara at pagpapakumbaba hanggang sa mawala ang iyong sarili. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa paggalang at pagmamahal sa sarili mong halaga. Ako si Rina Valdez. Naranasan kong makulong sa kadiliman at panlalamig ng kasinungalingan. Ngunit pinili kong maglakad palabas, patungo sa maliwanag na daan ng katotohanan. At ngayong gabi, habang nakatayo ako sa tuktok ng aking sariling empire, alam ko na wala nang sinuman sa mundong ito ang makakapagpalayas sa akin muli. Habang pinagmamasdan natin si Rina na nakatayo sa balkona ng Valdez Tower, habang kumikislap ang mga ilaw ng lungsod, nararamdaman natin ang matinding kapayapaan na nanggagaling sa isang pusong muling nakatagpo ng sariling halaga.
Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa bawat pahina ng kwento ng buhay ni Rina. Habang sinusulat ko ang eksenang iyon sa gitna ng ulan, kung saan pinunit niya ang check at naglakad palabas ng bahay ng mga Monteverde nang nakatayo ang kanyang likod, hindi ko mapigilang mapaisip sa napakaraming kababaihan sa ating lipunan. Mga kababaihang nagtiis nagmahal ng buong puso, ngunit itinapon at pinalayas ng walang awa nang hindi na sila kailangan. Sa kwentong ito, nakita natin ang isang natatanging simbolo, ang gintong singsing na may tatak ng pamilya Valdez. Ang singsing na yon ay hindi lamang ginto. Ito ay simbolo ng ating sariling dignidad at halaga na madalas nating ibinabaon sa limot para lamang tanggapin tayo ng ibang tao. Ang aral na maiwan sa ating mga puso ngayong gabi ay napakalinaw. Huwag mo kailanman papaliitin ang iyong sarili para lamang magkasya ka sa makitid na mundo ng taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ang pag-ibig na nag-aatas sa iyo na isuko ang iyong sariling dignidad ay hindi tunay na pag-ibig, kundi isang bitag na dahan-dahang papatay sa iyong kaluluwa. Kapag dumating ang oras na kailangan mong pumili sa pagitan ng paghahabol sa isang taong nananakit sa iyo at sa pagpapanatili ng iyong sariling halaga, piliin mo lagi ang iyong sarili. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Rina nung gabing pinalaya siya sa gitna ng ulan, magagawa mo rin. Kaya ang maglakad palabas ng nakatayo ang iyong ulo at hindi nagmamakaawa. Ano ang pinakamahalagang aral na nakuha mo sa kanyang paglalakbay? Saan mang bahagi ng mundo kayo nakikinig na yon? Mga mahal naming kababayan sa Pilipinas o mga kababayan natin sa abroad? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Pakiusap na mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. I-like ang video na ito at i-share sa inyong mga mahal sa buhay na nangangailangan ng lakas ng loob na yon. Sana ay magdala ang kwentong ito ng liwanag, pag-asa at kapayapaan sa inyong mga puso ngayong gabi. Mag-iagat po kayo palagi at pagpalain nawa ng Diyos ang inyong mga tahanan. Torea de Kwento, ang singsing ng aking dignidad. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong buhay sa labas, pinalala ang alay sa lahat ng mga nagdaan at kasalukuyang dumadaan sa katulad na pagsubok. Louis Ang. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwento ay muling isinulat bilang katang-isip lamang at walang intensyong manuligsa o umatake. Sa kanino man ang kwento ay nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe.